Ano ho ba ang katotohanan dito po sa bantang ito at kung ito ho ba talaga, pupuwede pong mangyari na invasion ng China sa Taiwan? Attorney Jay, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig. Magandang umaga po. Opo, yun ho ba pinanggagalingan itong istoryang ito kaya may mga agam-agam po na 2027 invasion of China sa Taiwan? Well, meron po talagang mga ganong klaseng concern dahil kung maalala natin mga 3 years ago yata, mayroong na-anunsyo ang analysis ng US na baka by 2027 no, magkaroon nga ng isang desisyon ng China na totohanin na yung tinatawag nilang reunification. No? Bagamat yun ay base sa mga intelligence estimates lang nila, no? Hindi naman yun sigurado. Pero parang, kumbaga, kung may tataya, no? Doon sa taon na yun nila itataya yung possible event na yun kung sakali Mm. mangyayari. Mm. Sa inyo pong pag-aanalisa, ano ang mga factors na maaari pong maging dahilan para mangyari ito or para hindi ito mangyari? Dalawa po, sir. Go ahead. Doon po na, para mangyari ito, ano ang mga pwedeng mga kadahilanan kaya? Well, siyempre yung pinakamalaking rason na sinabi na rin ng sa China, no? Yung official announcement nila is kung sakaling magdi-declare ng independence ang Taiwan. Yun daw yung red line nila, no? At sa ngayon, wala namang ganung klaseng declaration ng Taiwan mismo, no? Para sa kanila, hindi naman kailangan yon dahil as for all practical intents and purposes, no, talaga namang separate na yung landas nila sa PRC. So yun yung pinakamalaking rason, no? Kung may iba pa, wala namang ibang malaking rason na sinasabi ang China, pero ang pag-agam-agam baka kung naging overconfident na yung China, no, lalo na yung PLA, baka dahil sa mga internal politics nila, lalo ngayong medyo nahihirapan yata sila sa kanilang economic situation, no? At medyo si Xi Jinping ay ilang beses na rin nagkaroon ng mga chismis na doon sa China na baka mayroong mga challenge sa kanyang poder. So baka yun maging isa pang factor, no? Na magtulak sa kanilang magdesisyon na ituloy nga yung kanilang gustong invasion. So yun yung yun yung nakikita kong dalawang rason. No? Okay, opo. Okay, dalawang rason. Kung bakit pwedeng mangyari yon. Ano ho naman po ang rason na kaya po hindi ito mangyayari kaya? Mm. Well, una po yung malaki rin yung deterrence factor na ang maraming bansa ay nagpapahiwatig na sa China, no, na kung gagawin nila yon, lalong mas malaking pahirap yun, hindi lang sa mundo, kundi sa China din mismo. So kung ano man yung problema nila ngayon sa kanilang ekonomiya at sa kanilang leadership na medyo delikado ang kanilang situation doon, yun din ang magiging problema nila kung sakaling magkaroon ng malaking armed conflict sa region dahil siyempre madidisrupt yung kanilang ekonomiya, no? Siguradong magkakaroon yan ng parang feedback na masama, no? At siyempre worried yung Communist Party na kung medyo mahigpit na nga yung situation nila doon sa kanila, magkakaroon pa ng malaking crisis na magdudulot ng economic hardships sa kanilang mga tao. Baka lalo pang lalong lumaki yung problema nila domestically. So isa yun doon sa mga factors, no? Kung gaano sila vulnerable din sa ngayon, no? Pangalawa, yung ang alliances and friendships ng Taiwan na napakalawak, maraming tumutulong din sa kanila na kumbaga i-deter yung ganong klaseng decision making sa Beijing. At pangatlo, yung din mismong halaga ng Taiwan sa buong mundo, hindi lang sa atin kundi pati na rin sa China dahil na sila yung pinaka-source ng semiconductors. No? Ito yung mga computer chips, computer circuitry na napakahalaga ngayon sa mga ekonomiya ng lahat ng bansa. So pag nawasak kasi yung mga factory nila doon, ay talagang lahat ng ibang bansa na nagde-depend dyan sa mga computers and electronics, lahat sila apektado din. Kaya iyon ay isang deterrence din sa China dahil babalikan sila noon eh. So pati sila
mawawasak din ang ekonomiya nila kung sakali mangyari. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.